Nagsimula ang kwento sa isang lalaking nagngangalang Dalton Russell na nagpapakilala habang nakaupo sa isang madilim na silid na sinasabing ito ay isang selda ng bilangguan at ipinahayag na siya ay nakagawa ng isang malaking tagumpay na pagnanakaw. Isang grupo ng mga magnanakaw na nakasuot ng painter's overalls ang sumalakay sa Manhattan Trust Bank sa New York at ng hostage. Napansin ng isang pulis ang kahina-hinalang aktibidad at inalerto ang pulisya. Ang mga detective na sina Keith Frazier at Bill Mitchell ay itinalaga upang hawakan ang negosasyon. Pagdating sa pinangyarihan, binigyan sila ng impormasyon tungkol sa sitwasyon habang nag-aayos ang mga pulis. Sa loob ng bangko, tinipon ng mga magnanakaw ang mga hostage sa pangunahing bulwagan, kinuha ang kanilang mga susi at telepono. Nang sinubukan ng isang empleyado ng bangko na itago ang kanyang telepono, na nagkukunwaring naiwan niya ito sa bahay, nahanap ito ng pinuno sa kanyang opisina at binugbog siya sa harap ng iba upang ipatupad ang kaayusan. Ang mga hostage ay pinasuot ng mga painter's overalls at maskara tulad ng mga magnanakaw. Samantala, isang matanda at may sakit na lalaki ang pinalabas sa bangko na may sulat na nagbibigay babala sa mga pulis na lumayo. Si Arthur Case, ang chairman ng board of directors ng bangko, ay nakipag-ugnayan sa isang fixer na nagngangalang Madeline White para sa tulong sa nangyayaring pagnanakaw sa kanyang bangko. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa isang partikular na safety deposit box na dapat protektahan hanggat maaari ngunit hindi isiniwalat kung ano ang nilalaman nito. Samantala, nagpatuloy ang investigasyon ng pulisya ngunit hindi makontak ang mga magnanakaw sa pamamagitan ng telepono at walang silbi ang security footage dahil dinisable ng mga magnanakaw ang mga kamera. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpadala ang mga magnanakaw ng isa pang hostage na may dalang briefcase na may papel, humihingi ng 2 van at isang jet pagsapit ng 9:00 ng gabi na nagbabanta tungkol sa mga bihag kung hindi matutugunan ang kanilang mga kahilingan. Habang tinatalakay ng pulisya ang sitwasyon, dumating si Arthur at nag-alok na tumulong sa mga kahilingan ng magnanakaw, ngunit tumanggi si Keith at hiniling sa kanyang umalis. Hindi nagtagal, humiling ang mga magnanakaw ng pagkain para sa mga hostage. Nagpadala ang pulisya ng isang recording device na nakatago sa mga kahon ng pizza na nakuha ang isang pag-uusap sa isang banyagang wika. Humingi sila ng tulong sa publiko upang matukoy ang wika na lumalabas na Albanian. Si Keith ay nagdala ng isang babae upang magsalin, ngunit inihayag niya na ang pag-uusap ay isang recording lamang ng talumpati ng isang dating pangulo ng Albania. Napagtanto ni Keith na sinusubukan ng mga magnanakaw na kumuha ng sapat na oras, ngunit hindi pa rin sigurado sa kanilang eksaktong plano. Binuksan ni Dalton Russell ang safety deposit box 392 at kinuha ang mga nilalaman nito. Samantala, dumating si Madeline sa bangko at ipinakilala ang sarili kay Keith at nagsabing isama siya sa investigasyon. Muling tumawag si Keith sa bangko at kinausap si Russell at nagbanta na malapit na siyang makulong. Gayunpaman, kumpiyansa na tumugon si Russell na lalabas siya sa harap na pintuan at hindi siya mapipigilan ni Keith. Sa loob ng bangko, ang mga magnanakaw ay patuloy na binabalasa ang mga hostage sa pagitan ng iba't ibang mga silid na hinahalo ang kanilang sariling mga miyembro ng koponan habang gumagawa din ng isang lihim na plano na naguhukay sa sahig ng supply room. Sa kahilingan ni Madeline, pinayagan siya ni Keith na makipag-usap sa mga magnanakaw at nag-alok siya kay Russell na ligtas na makakalabas kapag pinrotektahan niya ang kanyang interes. Inimbitahan siya ni Russell sa loob ng bangko kung saan nag-alok siya sa kanya ng $2 milyong para pangalagaan ang mga nilalaman ng kahon. Tinanggihan niya ang alok at nang tanungin, itinanggi ni Madeline na alam niya kung ano ang nasa kahon. Pagkatapos ay ipinahayag ni Russell na alam niya. Ang kahon ay pag-aari ng isang taong nagtatrabaho sa isang Swiss bank noong ikalawang digmaang pandaigdig at nakinabang mula sa sitwasyon, sa kalaunan ay ginamit ang pera upang itatag ang bangkong ito. Napagtanto ni Madeline na alam ni Russell ang nakaraan ni Arthur at hiniling na dalhin siya sa safety deposit room. Sa loob ng kahon, nakita nila ang mga dokumento mula sa Nazi at nagkomento si Russell na dapat ay sinira na ito ni Arthur noon pa man. Muli siyang nag-alok ng tulong para sa isang ligtas na paglabas, ngunit nananatili itong hindi interesado. Nang umalis siya sa bangko, tinanong siya ni Keith tungkol sa pag-uusap, ngunit pinaalis niya ito na nagsasabing hindi siya makakapagbahagi ng anumang mga detalye. Habang tinatalakay ng koponan ang plano ng mga magnanakaw,
hinala ni Keith na pinaglalaroan lamang sila ng mga magnanakaw upang makakuha ng mas maraming oras. Upang manatili sa unahan, tinawagan niya si Russell at sinabi sa kanya na hinanda niya ang eroplano ayon sa kanyang kahilingan, ngunit hindi niya ito ilalabas hanggat hindi niya nakukumpirma ang kaligtasan ng hostage. Bilang tugon, inanyayahan ni Russell si Keith sa bangko, nilibot niya siya sa paligid at pinahintulutan siyang makita ang mga hostage. Tiniyak ni Keith sa kanila na malapit na niya silang mailabas. Pagkatapos ay nakipag-usap siya kay Russell na nag-aalok ng 2 pagpipilian. Pinapili niya si Russell na maaaresto siya pagkatapos ng pagnanakaw o maaaring mag-walkout si Russell ngayon at tapusin ito ng mapayapa. Tinanggihan ni Russell ang parehong mga pagpipilian. Sa kanilang pag-uusap, inihayag ni Keith na alam niyang hindi talaga kailangan ng mga magnanakaw ang isang eroplano, na pagtanto na ito ay isang tactics lamang upang panatilihing abala ang mga pulis. Pagkatapos ay nagtanong si Russell tungkol sa personal na buhay ni Keith at ibinahagi ni Keith na gusto niyang magpakasal ngunit kulang sa pera. Bago umalis, sinadya ni Keith na makipaglaban kay Russell sa pagtatangkang alisin ang maskara sa kanya, ngunit namagitan ang mga kasama ni Russell. Pagkatapos umalis sa bangko, sinabi ni Keith kay Mitchell na sinadya niyang simulan ang laban upang sukatin ang intensyon ng mga magnanakaw at naniniwalang hindi nila kayang saktan ang sinuman. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon siya ay napatunayang mali nang tumawag si Russell na nagsasabi sa pulisya na itutok ang kanilang mga kamera sa ikalawang palapag kung saan tinapos nila ang isang hostage sa harap nila. Galit na galit, si Keith ay nagmamadaling bumalik sa bangko kung saan sinisisi siya ni Russell sa pagpatay at nagbanta na papatayin ang higit pang mga hostage kung hindi matutugunan ang kanilang mga kahilingan. Dumating ang superior ni Keith, nagalit sa pagkamatay ng hostage at inalis si Keith mula sa kaso at pinangasiwaan ang sitwasyon. Pagkatapos ay plano ng pulisya na salakayin ang bangko na naglalayong gumamit ng mga bala ng goma upang masupil ang lahat hanggang sa makilala nila ang mga magnanakaw. Nagsimulang maghinala si Keith na inaasahan ng mga magnanakaw ang mga galaw ng pulisya at hindi siya maaaring umupo lamang sa dilim. Pagbalik sa van, tiningnan niya ang portfolio na ipinadala ng mga magnanakaw kanina at nadiskubreng nagtanim sila ng kagamitan sa pakikinig na nagpahintulot sa kanila na subaybayan ang bawat kilos ng mga pulis. Agad niyang inutusan ng koponan na iwanan ang kanilang plano, ngunit nagpa siya silang magpatuloy pa rin. Nang marinig ang tungkol sa paparating na raid, gumamit ang mga magnanakaw ng mga smoke grenade at lumabas sa bangko kasama ang mga hostage. Pinalibutan sila ng mga pulis at inutusan ni Keith ang kanyang koponan na tanungin ang lahat sa paniniwalang ang ilan sa mga magnanakaw ay maaaring magpanggap bilang mga bihag. Habang dinadala ang mga hostage, pumasok ang mga pulis sa bangko upang tingnan kung ano ang ninakaw, ngunit nalaman lamang na hindi ginalaw ng mga magnanakaw ang pera. Kinolekta ni Keith ang mga cellphone ng mga hostage, ngunit naiwan siyang naguguluhan, hindi maintindihan ang motibo sa likod ng pagnanakaw dahil wala silang kinuha. Natuklasan din ng pulisya ang mga peking baril at props, na napagtanto na ang mga magnanakaw ay hindi kailanman nilayon nasaktan ang sinuman at nagsagawa ng pagpatay upang lumikha ng takot. Sa kabila ng masusing pag-iimbestiga sa bawat hostage, hindi matukoy ng pulisya ang sinuman bilang mga magnanakaw. Nakipagpulong si Keith sa kanyang superior at ipinaliwanag na wala sa mga hostage ang sangkot dahil lahat sila ay nakasaksi sa bawat isa sa buong insidente. Nang walang mga pahiwatig o ebidensya ng isang pagnanakaw, inatasan siyang isara ang kaso dahil sa kakulangan ng patunay. Bagamat sumasang-ayon siya, nananatiling determinado si Keith na ibunyag ang katotohanan. Sinuri niya ang mga record ng bangko at natuklasan na ang Safety Deposit Box 392 ay hindi nakalista kahit saan, na nagudyok sa kanya na humingi ng tulong kay Mitchell sa isang background check. Hinarap din ni Keith si Madeline na ipinakita ang isang incriminating recording na ginawa niya noong una silang magkita kung saan pinilit siyang makipagtulungan sa kanya. Matapos itong marinig, isiniwalat ni Madeline ang mga pakikipag-deal ni Arthur sa mga Nazi ngunit hinimok si Keith na panatilihin itong kumpidensyal kung pinahahalagahan niya ang kanyang trabaho. Nang maglaon, ipinaalam ni Madeline kay Arthur na hindi sumusuko si Keith sa kaso. Nagtanong si Arthur tungkol sa envelope at ipinaliwanag niya na nakuha ito ng leader ng gang at maaaring gamitin ito laban sa kanya sa hinaharap. Sa kanilang pag-uusap, nabanggit niya na ang mga magnanakaw ay hindi nagnakaw ng anumang pera, ngunit naniniwala siya na pinupuntirya nila ang mga nilalaman ng kahon
na siguradong napakahalaga. Pagkatapos ng ilang pressure, ipinagtapat ni Arthur na ang kahon ay naglalaman ng mga sariwang diamante at isang singsing na pag-aari ng asawa ng kanyang kaibigang Hudyo na ipinagkanulo niya sa mga Nazi para sa malaking halaga ng pera. Nalaman ni Madeleine ang buong lawak ng kanyang mga krimen ngunit sumang-ayon na ilihim ito bilang bahagi ng kanilang deal. Ipinagpatuloy ni Russell ang kanyang monologue na sinasabing siya ay nasa isang selda, ngunit ipinahayag na nagtatago siya sa likod ng isang pekeng pader na itinayo sa silid ng supply ng bangko noong panahon ng pagnanakaw. Kinuha niya ang mga ninakaw na diamante mula sa safety deposit box at lumabas sa sikretong lagusan makalipas ang isang linggo. Ang kanyang koponan, na nakahalo sa mga bihag at nanatiling hindi nakikilala ng pulisya, ay naghihintay sa kanya sa labas ng bangko. Nakita nila sina Keith at Mitchell na pumapasok sa bangko at ipinaalam kay Russell, ngunit tiniyak niya sa kanila na lalabas siya nang hindi napapansin. Nag-disguised, lumakad siya palabas at nabangga pa si Keith, ngunit hindi siya nakilala. Sumali muli si Russell sa kanyang koponan at ipinagdiwang nila ang kanilang matagumpay na pagnanakaw. Samantala, kumuha si Keith ng search warrant at siniyasat ang safety deposit box 392, kung saan nakakita siya ng singsing na diamante at isang note na may nakasulat na, "Sundan ang singsing." Sina Keith at Mitchell ay hinarap si Arthur tungkol sa singsing, ngunit hindi siya nagbunyag ng anuman. Nang maglaon, kinumbinsi ni Keith si Madeleine na iulat si Arthur sa tanggapan ng mga krimen sa digmaan. Sa bahay, nakahanap si Keith ng brilyante sa kanyang bulsa, na pagtantong nilagay ito ni Russell sa kanilang pagtatagpo sa pasukan ng bangko, at naalala ang sinabi ni Russell na lalabas siya sa pintuan, at sa huli ay napangiti si Keith sa paghanga. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.